Hello guys! So ayun, ngayon ulit ako nakapag-vlog. May echo yung aking background kasi nandito ako sa may hagdan. Yung roommate ko kasi tulog na. So hindi ako pwede mag-ingay sa bed. For 2 months na kami dito. Nasa adjusting period lang ako ng night shift kasi akala ko hindi mag-a-adjust yung katawan ko. Okay naman yung PTI. Ako, kasi diba 6 years na ako dati sa kanila. So, ngayon, doon pa rin naman ako sa dati kong station. Konting adjustment lang sa work yung ginawa ko. Tapos, same na din naman lahat. Then, doon pala sa mga nagtatanong kung may dadating, may mga galing Everbest. So far, wala pa pong dumarating ngayon. September 26 na. Dito din kasi sila babagsak sa dorm. So kung meron silang dadating, syempre pag malalaman namin yan, makikita namin yan. Kasi yung kanilang mga beddings, nasa labas yan nakalagay. So ayun, sasagot tayo ngayon sa mga katanungan ng ating mga kababayan. So sobrang pasensya na po talaga kasi hindi talaga ako makapag-update. Hindi ko masingit yung vlog, hindi ko naman magawa ng content kung ano, at lalong hindi naman ako nakakagala kasi dito sobrang init din, parang din siyang nasa Pilipinas. Tapos, ayun, syempre iba na din yung ano ko, may work na ganyan. So, ayun, ngayon lang ulit ako makakasagot at sobrang pasensya po talaga kasi syempre sobrang late na. Anyway po, hindi po ako nasagot ng mga PM sa aking Facebook. Nasagot lang po ako ng comment dito sa vlog ko din kung halimbawa hindi ko pa siya nasasagot before. So, kung halimbawa hindi ko naman nasagot yung mga comment nyo, ibig sabihin yan, may vlog na ako sa tanong mo. So, scroll na lang kayo kasi yung kung ano naman yung process, hindi pa naman siya nagbabago hanggang ngayon. So, yung una nating sasaguting tanong is kay from Prince din do Dagdagan 19. So, sabi niya, ma'am, kapag ba failed sa medical, di ka na ma-proceed. So, kapag fail, kapag pending guys, hindi pa yan fail, aayusin pa yan. So, kapag unfit to work ang nakalagay na sa'yo, yun yung hindi ka na mapuproceed. At Missy Yana Escalona, 853, ano pang sitwasyon ng PTI ngayon? So, si PTI naman yun is okay lang naman. So, hindi pa naman kami naka-force leave. So, at this moment lang, medyo nagbabawas sila ng OT. Kay at Jilay Vlog 0226. So, paano po ma'am wala pa pong available IDs ngayon? Like UNIT and SSID, next year pa may ibalik yung SSID na requirements po. Ano pwede dalhin ma'am? So, sa JS ngayon, natanggap na po sila ng National ID. Basta meron ka ng account sa SSS, yun na yung kanilang kapalit ng UMIT ID. So, pwede ka na din naman ng SS certificate kung ikaw ay nakapag-apply na ng UMIT ID kasi matagal talagang i-release ngayon ang UMIT ID. So, yun yung pwede mong gawin para mag-go mo siya at makapag-apply ka sa Taiwan kasi napaka-importanteng requirements niyan. Kailangan yan. At Jam28 Jam, hello po ma'am, nag-alok po sa amin ng slot work of 3.5 per slot. Binayaran po namin, tas sabi po refer daw po kami dito sa Pinas, yung agency na JS contractor. And tanong ko lang, totoo po ba yun? So guys, itong ganitong sitwasyon, hindi ho totoo yan at hindi ho nagpapabayad ang JS. Wala silang agent. Kung gusto nyo mag-apply doon, pumunta na kayo ng kanilang online application,
fill up kayo doon, then go to JS kung tinawagan kayo. Ingat kayo sa mga scammer, tsaka huwag na huwag kayo magbabayad outside sa cashier mismo ng JS contractor. Kasi pag once na mga bank or mga GCash or something outside the agency ang binabayaran yung pera, posibleng mas-scam po kayo. Okay? Kaya mag-iingat kayo kasi sayang yung pera nyo. Judy Ann Rombawa, 1364. Ma'am, good day po. Paano po pag sa PSA marriage may isang letter na mali sa pangalan ng mother ko po? Mapapansin po ba yun sa TECO? So, sa pagkakaalam ko po, once na kapag ang name mo yung importante, hindi yung sa mother mo, sa father mo. Kung marriage man yan, ikaw siguro or anak mo or sa asawa mo. The other, hindi naman po sila tinitignan. Lazel Agustin, 2812. So, bakit po kayo nag-medical and TECO? So, ayun nga ho, last year, meron na kaming medical, meron na kaming TECO. So, hindi kami agad-agad nagpaalis ni PTI hanggang sa na-expire yung visa namin last March this year, 2023. Then, ayun, nung April 14, nag-refund ng lahat-lahat, ganyan. Then, merong good news naman sila, Ma'am Giselle, sa amin sa JS na magre-resume na. So, nag-resume na sila last May. Nag-interview sila sa JS. Then, kami na mga hindi nila napaalas last year, kami yung na-priority. So, ayun, na-expired na lahat-lahat. Kaya, nung last June, nag-advise na ng PTI na magpapaalis na ulit sila. So, ayun, kami nag-medical ulit kami, nag-TECO ulit kami. Kaya, pero hindi na kami nag-interview. Bali, prinusid na lang kami sa medical tsaka sa TECO. Kaya, yun yung nasa vlog ko. So, kay Marvin Rose Oracion, 1425, paano po pag nakaschedule ka sa exam pero di ka nakapunta? Pwede pa ba mag-exam sa ibang araw? So, guys, kapag kayo nag-a-apply, hindi ang agency ang mag-a-adjust para sa inyo. Kung nag-text sa inyo, kung anong araw yan, anong oras yan, susundin nyo. Ahead of time, dapat nandun kayo sa agency. Kasi hindi ho sila ang mag-a-adjust for you, dapat tayo po na nag-a-apply. Kaya make sure kapag pinapunta kayo, pumunta kayo. Hindi pwedeng hindi. Kung hindi ka pwedeng sa ibang araw kung kailan gusto, hindi ikaw po ang masusunod. So much sa mga nandyan pa rin, ganyan